Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Boker Tov, good morning. Ngayon po ay mag-aaral ulit tayo ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating diretsong pagbabasa sa Biblia. At the same time sa mga pagbabahagi po ng mga verses at ipapaliwanag po natin. Yan po ang ating pong topic sa umagang ito ay From Death to Life, From Bondage to Sonship. Ang title po ng mensahe ng umaga ito ay From Death to Life, From Bondage to Sonship. This is some sort of a continuation ng ating pinag-aralan last Friday. Nang sabi nga natin at sa message last Friday na one nature before our regeneration and one nature after our regeneration. So, ang ating mga verses po ay matatagpuan din po sa Romans 8:12. Simula sa 12. Yan. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay makarinig ng kanyang mga salita. Kasi alam po natin ang ating pananampalataya ay galing po sa pakikinig at pakikinig ng salita. Sabi nga sa Romans 10:17, faith comes by hearing and by hearing the word of God. Sa ibang translation po ay faith comes by hearing concerning Jesus Christ. So the center of the verses ay ang ating mga verses talay about Jesus Christ. So faith comes by hearing the word concerning Jesus Christ. So, kaya tayo ay nagbabasa din ng mga talata sa Biblia kasi alam po natin ang mga salita ng Diyos ay powerful, no? And like two-edged sword, piercing the division between soul and spirit and joint and marrows, no? At nahahayag po sa ating mga sarili ang mga sinasabi ng Panginoon. So, yung iba po natin mga churchmates ay nasa church, nahabol po tayo doon. Pero sa mga hindi nakaka-attend, no? At mga mamaya din kasi malayo, nandito po tayo sa ating online service. So, ang ating pong topic ngayon ay From Death to Life, From Bondage to Sonship. Yun po ang ating babasahin. Yun po ang ating topic at ating pong mabasahin ay matatagpuan sa Romans chapter 8:12 to 17. Okay? Sige po. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating mensahe sa umagang ito. Ang title po ay From Death to Life, From Bondage to Sonship. Ang ating pong babasahin ang tatagpuan sa Romans 8 verse 12 up to 17. Ito po nakasulat dito sa King James Version. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Okay, salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muli manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat, Lord, na kami, Lord, ay nakarinig ng mga salita sa pamagitan ng aming pagbabasa. Although, hindi ito maririnig kaagad, ngunit mayroon din bang mga review sa mga susunod at mapapanood po ito. Alam po namin na makapangyarihan ay yung mga salita. Ang iyo pong intention nito sa mga buhay na makikinig nito, Lord, ay masusunod po, Lord,
Alam po namin, you are a sovereign God. Ikaw po ang makapangyarihang Diyos. At nagagawa mo po, Lord, ang dapat gawin ng mga salita na to sa mga makikinig nito, Lord. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagpapahayag ng iyong mga salita. Gamitin mo rin ako. At ganoon din po sa amin makikinig ay bigyan mo kami ng unawa, ang espiritual na pag-iisip upang maintindihan ito. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong topic ngayon o mensahe sa umagang ito ay From Death to Life, From Bondage to Sonship. Alam po natin na ang ating pong topic last Friday is about one nature before and one nature after, kasi binabahagi po natin dito na ang ating pong buhay ay mayroon pong isang stage na talagang binago tayo ng Panginoon. Although hindi natin mararamdaman yan, ang technical term niya na ginamit ni Jesus Christ doon sa kanyang pagkausap kay Nicodemus ay born from above or born again or regenerated. Sa umagang po ito ay salakay natin na kung tayo po ay na-regenerate at regenerate tayo ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu through our faith in the Lord Jesus Christ, tayo po ay mababago at tayo po ay makatakas sa kamatayan at mapapuntay tayo sa buhay. From death into life. Sabi nga sa 5:24 nang dyan na, Verily I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. So yun po ang mangyayari sa atin, no? So dito po ay sa 12 po ay sinasabi dito, Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Bakit po pumapasok po dito ang isang word na flesh? Na hindi po tayo debtors daw talaga. Pero mayroong isang word dito na therefore, kaya balikan natin ang mga previous sentences or verses dito bago itong 12. So, basahin natin ang 9 ng Romans 8. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. So unang-una po ay dapat natin malaman na importante po dito si Jesus Christ. Kasi sabi dito, Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. So ang ating pong sinasabi na katuruan ng Bible ay nobody comes to the Father except through Jesus Christ. There is no name under heaven given to men in which we will be saved. It is the name of Jesus Christ lamang. And sabi nga, there is one God and one mediator between God and man. Between God and man, the man Christ Jesus. So, this is the only way that we can be transferred from death to life. And this is the only way that we can be saved from our sins and trespasses. So, dito po ay pinakita po sa atin na, but you are not in the flesh, but in the Spirit. Ano pong ibig sabihin nito? Sa aking sermon po or message last Friday, sabi ko nga, mayroon tayong, ang ating buong pagkatao, ay mayroon tayong 3 components. According to 1 Thessalonians 5:23, ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23, na pinapanalangin ni Pablo na ang the God of peace will sanctify you completely, your soul, your spirit, your soul, and your body. So, makikita po natin na we have 3 components, body, soul, and spirit. At ito pong soul and spirit ay nadi-divide po to kasi sabi nga sa Hebrews 4:12 that the Word of God is powerful and like a two-edged sword piercing the division of spirit and soul. So, sa ating po explanation dito, bakit sabi ni Paul dito, but you are not in the flesh, but in the spirit. Kasi ito pong ating body ay meron po itong component na flesh. Ulitin ko yung aking tinuro dati, na meron tayong 3 components. Body, ito yung body natin, ito yung outside na body natin.
na ito yung naglalakad, kumakain, ito yung gumagawa ng ating physical movements. Mayroon po tayong soul. Ang ating pong soul ay nandun po yung ating intellectual, yung ating emotions, nandun din yung conscience, nandun yung decision making. No? At mayroon tayong isang component na spirit. Ito spirit is, ito yung nagko-communicate ng God. When we are not yet regenerated ng ating dating kalagayan, itong spirit ay patay ito or dormant, hindi ito nagre-react. No? Kasi when Adam fall into sin, nagfo-fall din tayo and we inherited the nature of Adam. Kaya nga ang ating spirit ay hindi nakapag-communicate ng God. Hindi siya nakakapag-control ng soul because he is dead. Ang nakakapag-control ng ating soul ay yung body natin because it has the flesh. Yung flesh kasi dito sa ating pagbabasa dito, minsan nalilito tayo dito kasi minsan nagagamit natin yung flesh na katawan, pero yun yung component ng body natin na makasalanan, yung flesh na yan. Ngayon, ito soul ay kinokontrol niya. Ngayon, when we are born again, nahati na yan, we're circumcised na yan, at tayo po ay itong old nature natin, old nakatawan natin, na body, ay napako na yan sa cross, nakasama na yan doon sa baptism of Jesus Christ, na in-explain ko nga doon. Makikita niyo yan doon sa aking isang sermon na one nature before, one nature after when we are regenerated. Kaya ko naman in-explain yan kasi ito yung continuous kasi itong Romans kasi na to. Kasi doon sa Romans 6, in-explain na yung ating body of sin, napako na yan kay katulad na napako na yan kasama ni Kristo if we believe on the Lord Jesus Christ. Tapos dito sa chapter 7 ay pinapakita na although yung ating flesh, ang ating body ay nahiwalay na yan doon sa soul, pero binalik yan, nandun pa rin tayo sa ating existing na body kasi this is not a glorified body anymore. This is not still a glorified body, but this is still the body with the flesh na influence doon sa soul. But before it controlled the soul, but now nahiwalay na yan, hindi na yan nagko-control. Nabuhay na yung spirit natin na component natin. Ito na yung nagko-control sa ating soul. And this spirit na to ay nagko-communicate na ito sa Holy Spirit. Kaya sinasabi dito ni Paul sa verse 9 ng 8, but you are not in the flesh. Sabi niya, you're not under the control of the flesh. Yun ang ibig sabihin nito. Kasi dati ang nagko-control sa atin yung ating old nature, flesh, but when we are regenerated, we have a new nature nga. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So, ibig sabihin, lahat na ng mga old things natin, passed away na yan. At lahat na ng mga bagay sa atin ay new na yan. Behold, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. But, yung ating body kasi ay nandito pa tayo sa ating mortal body na nandun yung flesh. Kaya sinasabi nito ni Paul, parang ang sinasabi kasi sa 6 na parang Romans 6:11. Ang sabi dito sa Romans 6:11, although ang sinabi sa Romans 6:6, ganito ang knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away. Yung sinasabi ko, the body of sin might be done away, that we should no longer be slave of sin. Pero sabi dito sa verse 11, sabi na, Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So, yung fact ay nandun sa verse 6, yung dapat natin imperative yung utos sa atin na i-reckon natin na patay na tayo sa kasalanan. Kaya ni-reinforce yan ni Paul dito, but you are not in the flesh, you are not in your buong pagkatao na is not controlled now by flesh because the body of sin was already dead na. But in the Spirit, you are now controlled by the Spirit, which can communicate with the Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin nito. If indeed the Spirit of God dwells in you. Kung ang Spirit nga sa atin ay nananahan sa atin, kasi sabi nga sa Ephesians 1:13 na parang we are sealed by the Holy Spirit. If we believe on the Lord Jesus Christ,
bilang parang down payment ng ating pagpo-purchase talaga ng ating glorified body, because pinurchase na yung glorified body natin, nakaprepare na yan doon sa heaven. All we have, pagdating ng last days na, i-reconcile yan ng ating soul. So secure na yung ating doon, mayroon na kasing guaranteeing effect, guarantee na yung ating spirit dito na nilagay ng Panginoon sa atin. The Holy Spirit was put into our hearts. Nag-guarantee na makukuha talaga natin yung ating glorified body. Para hindi tayo para biblical tayo, babasahin natin yung Ephesians 1:13. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse 14, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the prayer of glory. Ma-inherit natin yung redemption or redeem natin yung purchased possession na binili na ng God, yung ating glorified body doon. Naka-ready na yan. Kaya nga kung sabi nga doon, kung hindi, mayroong isang glorified body doon sa heaven during the end of days na hindi marireconcile talaga na dito sa body natin na mag-spend ng eternity doon sa future. Nag-fail si Jesus Christ. Lahat ng ni-reserve doon, lahat ng crown doon ay dapat malagay yan sa mga nag-believe talaga. Lahat ng mga rooms doon, dapat mailagay talaga yan. Walang reservation doon na hindi magagamit. Yan. Ngayon, dito, babalikan natin dito. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh. Sabi nga, hindi tayo nagkakautang doon sa flesh na dating nagkocontrol sa atin. To live according to the flesh. Kasi ang ibig sabihin nitong live according to the flesh, according to Galatians, ganito po yung ganda. Galatians 5:18 or something. Galatians, the fruit of the 5, Galatians 5. Now the works of the flesh, the Galatians 5:9-10. The works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in the past time, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, kindness, godliness, and self-control. Yun ang mga bunga nito. So sabi dito, we're not debtors to the flesh. Kaya nga sabi from life to death. Kasi sabi dito, if you live according to the flesh, you will die. So, kung ang nag-live ka pa rin according to flesh, yung mga sinasabi natin dito, yung mga the lust of the flesh, yun yung magpapunta talaga natin sa ating kapahamakan. Sabi dito, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. No? So, sabi ko nga doon sa aking sermon na hindi naman natin mapa-perfect yan, but internally we're already secure, but dapat nating re-reckon natin na patay na tayo doon sa ating lumang pagkatao. We have a new nature, and then we will do what is intended for the new nature. Ang new nature ay hindi na siya dapat, kasi dati ang nagko-control sa soul natin ay yung body with the flesh. Ngayon dapat ang nagko-control sa atin yung spirit with the flesh. So, we are now, kaya ang title natin, From Death to Life, no? From Death to Life. Ngayon, for as many as led by the Spirit of God, these are the sons of God. So, ngayon pupunta tayo doon sa pangalawa. Kasi na-exhaust na natin yung ating, sa mga previous sermons natin, ay na-exhaust na natin na talagang you are transferred from death to life. Secure na yan. Ngayon, magpo-focus tayo doon sa from bondage to sonship. Sabi na doon, for as many as led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom you cry, Abba, Father. So, if you believe on the Lord Jesus Christ and you are regenerated, you are now
you have now transferred from bondage to sonship, no? Ngayon, mayroong katanungan dito kasi sabi dito, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. So, bakit po spirit of adoption? Kasi sa mga kasi mayroong mga terminologies doon na minsan di natin maintindihan, like justification, sanctification, glorification, adoption, mga ganon, no? So dito ay ginamit ni Paul ay about adoption, kasi ito ay sinulat niya sa mga Roma. Alam po natin na ang intention talaga doon ay magiging anak tayo ng Panginoon, no? Although sabi ng Brother Carlo, bakit naman doon sa John 3:3 ay ginamit ni Jesus Christ ay born again? Sabi dito sa John 3:3, nung kausap ni Jesus Christ si Nicodemus, ang sabi nito, Jesus answered and said to him, kay Nicodemus ito, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, bakit ginamit ito? Kasi sa mga Hudyo, hindi sila masyadong makaka-relate sa adoption. Pero sa mga Romans, makaka-relate sila sa adoption. Bakit ang mga Hudyo hindi sila makaka-relate masyado sa adoption? Kasi sa kanila wala silang adoption, no? Ang kanila ay talagang heirs talaga by bloodline. Kaya nga nire-record nila yan. Kung sino yung nawalan ng kabuhayan o nahihirapan, hanapin nila yung pinaka-latest nearest kinsman. Hindi sila pwedeng mag-adapt, parang some sort of mahirap sa kanilang reconcile na i-adapt yan. Kasi nga doon, kaya nga si Ruth at saka si Boaz doon, narap nila yung pinakamalapit ni Ruth, no? Na magiging talagang ma-adapt hindi ma-adapt, parang magiging maging karelasyon si Ruth, no, kay Boaz. Kasi kinsman sila. Kaya nga sa kanila, pag namatay yung mag-asawa, dalawa, namatay yung husband, kailangan yung second na kapatid dapat maging husband ng wife. Kasi yung husband, yung pag nanganak itong second husband doon sa first wife, as a wife, yung anak nila ay para magiging anak nung namatay na. Kasi para magpapatuloy yung kanilang lahi. So dito ay ginamit ni Jesus Christ dito na born again. Labat ma-born again. This is about the transformation na ma-born again. Pero this is about sonship. Dito naman ay pinaliwanag ni Pablo sa mga taga-Roma kasi madali nilang maintindihan yung adoption eh. Alam niyo pa na si Caesar Augustus, yung first emperor ng Roma, kasi si Caesar Augustus, ito yung si Caesar Augustus ay yun yung pinanganak si Jesus Christ. Si Caesar Augustus ang emperor doon sa Roma ng time na yan. Alam niyo ba na si Caesar Augustus, ang unang pangalan niya ay Gaius Octavius. Hindi talaga siya Caesar, ang kanyang apelido. Ngayon, itong kanyang kapatid ng kanyang lola, si Julius Caesar. Si Julius Caesar ay sikat na tao yan. Powerful yan sa Roma. Kasi wala siyang heir si Julius Caesar, wala siyang heir. So yung kanyang apo sa kanyang apo niya yan si Octavius, Gaius Octavius Inadapt niya yan. Kaya nga ang pangalan ngayon ni Gaius Octavius ay Octavius Caesar Augustus, no? Ganun na yung pangalan kasi kinuha na niya yung Caesar. So sa Roma setup, madali nilang maintindihan yung adoption na pag ikaw i-adapt, talagang yung mana ng nag-adapt sa iyo, mana mo na rin. Kaya yung mga pera o mga properties ni Julius Caesar ay napunta na kay Octavius Caesar, no? Kay Caesar Augustus, no? Yun ang kanyang Kaya dito po ay sabi, you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, whom you cry, Abba, Father. So, ngayon sabi nga, pinaliwanag ni Paul sa mga taga-Roma o sa atin din na parang kung ikaw ay
tinanggap na talaga ni Jesus Christ o naniniwala ka na kay Jesus Christ, you are now, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So now, if you believe on the Lord Jesus Christ, kung sino man naniniwala kay Jesus Christ, you are now the son of God, and you will be an inherit. Mai-inherit mo yung mga mana ni Jesus Christ. Ngayon, ito ang nakakano dito. We can now call Father our Father, no? God the Father, our Father, Abba Father, because dati hindi natin pwedeng tawagin yan kasi enemy nga tayo ng God, enemy tayo ng God. But when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we become sons of God. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So, katulad ng aking kwento kanina, mayroon tayong 3 components: body, soul, and spirit. The spirit now, our spirit now is now controlling the soul. Kaya hindi na tayo dapat magkakasala doon. Pero nandito pa rin yung old na influence ng spirit, ng flesh, kaya nakakasala tayo. Itong spirit na to, nagko-communicate to sa Holy Spirit. Ito yung nagko-communicate ng sorry. At itong Holy Spirit, tinuturuan niya itong spirit natin na tayo anak ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, the Spirit, the big Spirit, the Holy Spirit Himself, bears witness with our spirit that we are children of God. So, we are children of God, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified with Him. This is the transformation naman to the other topic na we should suffer with Jesus Christ, na mahabang usapan yan, and then eventually yan, na talagang ang mga suffering na ating naranasan dito ay wala yan kumpara sa mga ibibigay sa atin sa eternal life. Kaya nga pinapakita doon na talagang who shall separate us from the love of God sa dulo. Pero ang point natin dito lang tayo sa ating topic na to. Ngayon ay dito po ay magiging tayo, parang magiging sons of God tayo. Sons of God tayo. And heirs, co-heir, children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. So, napaka-heavy itong verse na to kasi lahat ng mga nakuha ni Jesus Christ ay nakuha natin. Kaya nga we believe that His righteousness as is our righteousness, at His punishment is our punishment. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God with Him. So si Jesus Christ na God, nag-incarnate siya dito sa lupa, pumunta siya dito, kaya nga dapat dito in the form of a sin, no? Sabi nga dito sa 8:3, for what the law could not do in what is weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So, yung sinful flesh, in the likeness of sinful flesh, except na si Jesus Christ lamang ang walang kasalanan. Unlike us, na tayo ay may nature tayo na makasalanan, si Jesus Christ, in the likeness of sinful flesh lang. Lahat ng attributes ng tao ay nandun kay Jesus Christ. By the way, si Jesus Christ ay true God. Lahat ng attributes ng true God ay na kay Jesus Christ. Added lang yon when He incarnated, nagiging tao niya, inad yung attributes ng tao sa kanya. So, hindi siya parang minainos. Inad, no? The attributes nandun na sa kanya as God. Nung nag-incarnate siya, lahat ng attributes ng tao ay inad din sa kanya, no? Except lang na wala siyang sinful nature, but Son in the likeness of a sinful. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on the account of sin. He condemned sin in the flesh. Kasi yung ating flesh ay, yung ating body ay may flesh yan eh. So, katulad na explanation ko, nung tayo ay naniniwala kay Jesus Christ, yung ating body ay nakasama na rin nung nalibing si Jesus Christ at muling nabuhay nilibing nga. So, lahat ng na kay Jesus Christ, yung ginawa ni Jesus Christ, parang ginawa na rin natin, no? Kasi yun nga yung parang pinakamahirap din siguro intindihin niya na
parang assuming naman tayo na lahat ng ginawa ni Jesus Christ ay nasa atin na. Kunyari, ginawa ni Jesus Christ, sumunod sa lahat ng batas. Hindi na kunyari yan, talagang sinunod niya ng lahat ng batas. Kasi sabi nga niya sa Matthew 5:17, I did not come to destroy the law, but to fulfill the law. Sabi niya sa Romans 10:4, Christ is the end of the law. Sabi ni Paul doon sa 10:4, Christ is the end of the law because He fulfilled the law. So, when we believe on the Lord Jesus Christ, as if we also fulfilled the law, and He imputed to us His righteousness. Kasi ang ating record doon sa taas, yung ating mga righteousness na akala natin na makakaligtas sa atin, ini-replace ng righteousness ng God. Kasi our righteousness are filthy rags according to Isaiah 64, no? Sabi nga, our righteousness. Doon ang record natin doon, yung ating mga righteousness na filthy rags yan sa paningin ng God, ay wala yan. So, ini-replace yan ng righteousness ni Jesus na acceptable doon sa standard ng God. Kaya, judicially speaking, we're justified, we are declared righteous, not because of our righteousness, but with the righteousness of God. And then, all our records of death ay binayaran ni Jesus Christ doon sa kanyang pagkamatay doon sa krus. Kasi binayaran niya yung kanyang dugo doon. Binayad niya ang kanyang dugo. So, we're heirs of, nagtagapagmana tayo, co-heirs tayo of Jesus Christ. Ngayon ay sabi dito, kasi ang ating topic ay from death unto life. From death unto life. So, malinaw na malinaw yan na if you believe on the Lord Jesus Christ, you have passed from death unto life. Iba na yung dadaanan mo. Dati dito ka sa damnation at magpapunta ka talaga doon sa eternal condemnation in the lake of fire. But when the grace of God transferred you into another lane, na dito death lane, dito life lane, no? Ang ating patunguhan talaga ay makiklaim natin yung ating glorified body and we will stay with God in heaven in the eternal future. Pero dito sa bondage, from bondage to sonship, medyo hindi natin masyadong makukuha ito. Kasi parang yung ating pag-isip ay parang nakapako yan kasi matagal tayong nabuhay doon sa ating kalagayan na sinful nature and we are under the law. Nakakatakot ang law. So imagine mo na lang ganito yung situation. Si Moses, dala-dala niya yung law. Dala-dala niya yung law. Pinipresent sa'yo. Ito yung law. Ngayon, itong law, pag na-realize mo yung law na yan, akala mo, ang iba kasing tao nag-iisip na, kaya binigay yung law kasi para sundin natin. Yes, mayroon parang component na yan. Pero hindi yan ang intention ng law talaga. Pinaka-main intention, ang pinaka-intention ng law, babagsakan ka niya ng law na mamamatay ka. Mamamatay ka. Imagine mo si Moses, magdadala sa'yo ng law. Kung ma-realize mo talaga na ganon ka bigat ang law na yan, kaya nga sabi ni Jesus Christ, napaka-heavy yung law na yan, na hindi kayang gagawin ng tao. Pero don't misinterpret me na masama yung law. Kasi yung law talaga ay holy yan, galing yan sa God. Pero mayroon yang parang kalagayan, mayroon yang parang position na dapat nating maintindihan. Ngayon, we're now in the bondage of the law. Yan, ginaganon si In fact, makwento ko lang na isang kwento ni John Bunyan. Kasi si John Bunyan, mayroon siyang isang libro na Pilgrim's Progress. Ang Pilgrim's Progress is parang parang kinikwento niya ang isang paglalakbay ng isang Kristiyano. So ito si Christian ay naboburden sa kanyang sin. So sinabi sa kanya ng isang preacher o isang evangelist na pumunta ka doon sa gate na yan at doon ka magsimulang lumakbay doon sa celestial city which represents heaven. Ngayon habang naglalakbay ito si Christian, nakita niya si Mr. Worldly Wisely, no? Worldly Wisely, kasi si John Bunyan mahilig siya magtawag ng mga pangalan na may mga ibig sabihin. Worldly Wisely. Ang sabi ni Worldly Wisely, Christian, saan ka pupunta? Sinabi ni evangelist, pupunta ako doon sa gate na yan at diyan ako nagsisimulang pupunta sa Celestial City. Sabi niya,
huwag ka nang pumunta doon. Pumunta ka dito sa isang village. Ang pangalan ng isang village na to ay The Village of Morality. No, mahilig si John Bunyan ng ano. At mayroon tao doon, ang tawag ng tao doon ay si Mr. Formality at si Mr. Civility, something like that. Na nandoon siya, no? Mr. Legality and Mr. Civility. Si Legality, yun yung tatay, si Civility, yung kanyang anak. Ang village na to ay talagang nag-ano sila na maging maayos sila. Pero pagpunta ni Christian doon, nakita niya na parang buwabagsak ngayon yung mga law sa kanya. Nasabi niya, hindi ko kaya ito. Hindi ito ang papuntahan talaga. So marami na iipit sa atin sa Village of Morality. Yan ang point ni John Bunyan doon. Na maraming naiipit sa atin sa Village of Morality kasi ang ating likas na kalagayan ay akala natin yun na yung paraan pagpunta doon sa Celestial City. Kasi tinuro na yun worldly wisely. Yun ang parang pinaka kwento ni John Bunyan doon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ito yung ako yung inyong talagang totoo. Kasi ang law na yan, dala-dala ni Moses yan, is just a pointer, is just a tutor. I am now your master. I am now the Spirit. Kaya nga, kung mararamdaman talaga natin ang Spirit talaga, makakatakas tayo doon sa bondage na yan. Kasi tali-tali tayo ng batas na yan. Imaginein mo na lang ganito yan. Yung law na yan ay nandoon yan, hindi yan masama. Pero kung doon ka maniniwala talaga sa law na yan, babagsakan ka niyan, and eventually you will realize na talagang mamamatay ka the law. Ngayon, bumating si Jesus Christ, sabi niya, ako ang tagapagligtas mo. Ngayon, kung maniwala ka sa akin, you will become my son. You will become my son. And you will now free na hindi ka na mahirapan. So, bilang pagtatapos po, babasahin ko sa inyo itong Galatians 4 kasi magandang to. Ang pinakaano talaga dito yung 4:9 pero babasahin ko sa inyo sa 4:6 ng Galatians. Sabi dito, and because you are sons, Son has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. Parallel din ito sa ating sinabi doon sa Romans 8, di ba? Kasi mayroon din sabi na the Spirit testify to our spirit, the Spirit, the Holy Spirit testify to our spirit that we are children of God. Kaya nga mayroong parallelism dito sa Galatians 4:6. And because you are sons of God, has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave but a son. So, slave, hindi ka na slave, son ka na. And if a son, then an heir of God through Christ. So, tagapagmana tayo. Lahat ng mga inheritance ni Jesus Christ, kasama tayo doon. Isa doon, yung ating kaligtasan, na tayo po ay nakalampas na. We're justified, and then eventually, we will be glorified, and we will stay with Jesus Christ in heaven. Verse 8, but then indeed, you did not know God. You serve those which by nature are not gods. So, sabi ni Paul dito, dati, hindi nyo alam ang God. You serve those which by nature are gods. Yung mga gods natin na mga kung ano-anong gods yan. But now, after you have known God, or rather, known by God. Wow, mabigat ito. But now, after you have known God, rather known by God. So, importante itong known na to. Kasi nga doon sa Matthew 7:21, marami daw pupunta sa si Jesus sa huling araw, mapapunta sa kanya. At sinabi, pero ang sasabihin niya, I do not know you. Depart from me, you doers of iniquities. I do not know you. Kaya nga sabi dito sa natin, sa ating sinabi dito. But now, after you have known God, or rather known by God. Dapat ma-known na ito. How is it that you turn again to weak and beggarly elements? So, maganda itong beggarly elements to which you desire again to be in bondage. So, ulitin ko, verse 9. But now after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weakness and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? Yun ang sinasabi ko, yung death to life, madaling maintindihan yan. Pero yung bondage to sonship, mayroon parang naghihinder talaga sa atin.
You observe days and months and reason and years. I am afraid for you, lest I labored for you. So sabi natin, hindi tayo makatakas doon sa ano ng law. Pero ganito yung kwento talaga dyan para makuha na natin. Si Moses, dala-dala niya yung law. Ngayon, sabi ni Moses, babagsakan kita nitong law na to. You will be dead because you are now slave. Kung ito lang ang titingnan mo, yung law lang. Pero, itong law na to, nagtuturo nito na, kung hindi ka maniniwala sa aking tinuro na si Jesus Christ, kasi mayroong mga components ang law, ng mga sacrificial law, yun ang nagtuturo kay Jesus Christ. Kung hindi ka maniniwala doon sa aking pinoint na Jesus Christ, na talaga siyang Savior mo, babagsakan kita. But kung maniniwala ka doon kay Jesus Christ, I am with you also. So, sabi ni Jesus Christ, hindi ko inaalis ang law, tinutupad ko yung mga sinusulat ni Moses. Pero, si Moses now ay under sa akin. I am better than Moses, sabi nga sa Hebrews. The maker of the house is greater than the house. Kaya, the maker of the law is greater than the law. Yun ang point doon sa Hebrews. Na mas mataas ako kay Moses. Ngayon, itong law na to, lalagay mo sa tamang sitwasyon na yan. Nandun yung law na yan, nakabantay yan sa atin, pero we're not under the law. Kasi nga, you are the son. I am your father. You are my son. Itong law na to, tutor lang ito. Bakit naman nagpapa-under ka dyan sa law na yan? Ganon yan. Pero wag mo namang, kung anong meron yan ng law na mabuti, na nakakasunod, kasi ano din yan, assistant natin yan, so that we can be cleansed or be mapapag-glorify ang God. Yun din ang sitwasyon. Kaya nga, minsan, sabi dito, why it is that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? You observe days and months and seasons and years. I am afraid you, lest I have labored for you in vain. Mga kapatid, ang gospel po is about Jesus Christ. Ang gospel ay about the work and person of Jesus Christ. Kaya nga, sabi ni Paul, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Dapat si Jesus Christ ang ating center of our faith, because faith comes by hearing and hearing the Word of God, and faith comes by hearing about or concerning about Jesus Christ. Yun na nga nila. Yung law ay nandyan to point to Jesus Christ, but when you are now in the Spirit, yan, dapat nakatakas ka na sa law. So bilang pagtatapos po, ang ating pong title is From Death to Life. So dapat, if you believe on the Lord Jesus Christ, you will now, yung iyong buhay ay dapat life na, no? Transferred ka na from death to life. But now, dapat din ma-reconcile sa ating buhay na talagang we are now free. We are now free. May freedom tayo talaga. At ang freedom natin ay with Christ. Hindi na tayo dapat magpapasakop sa law kasi we have now a new nature. We are now co-heir with Jesus Christ. So dapat iba na yung ating pananaw. Kung slave tayo, iba yung ating pananaw na son tayo na may slave. Yan, ang ano doon. Dati ang slave ay pinapalo tayo ng slave. No? Yung law, pinapalo tayo. Pero ngayon, nagiging anak na tayo. Adopted na tayo or born again na tayo. In-explain ko nga kanina. Ngayon, meron na tayong tatay. Yung tatay natin, yung law ay under sa kanya, under din sa atin ang law, no? But we should obey the law. Yun nga ang mahirap din doon. Nandun yung law, but hindi yan mas mataas tayo doon sa law in terms of kasi anak tayo ng Panginoon. So I hope na maintindihan natin completely at mararamdaman lang naman natin yan or maibigay sa atin yan if God will know us, no? Yung parang magmamakawa tayo sa Panginoon na ibuksan ang ating puso't isipan na maintindihan na tayo makasalanan, we will be punished by the law and the effect of the law, yun lang talaga. But where we accept Jesus Christ and our Lord and Savior, we're now sons of God. At ang kanyang inheritance ay inheritance na natin. Kaya ang pinaka-point pa rin dyan ay talagang tingnan natin si Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Look unto Jesus,
the author and perfecter of our faith. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa araw na to, Lord, na binigyan mo na kami ng pagkakataon na makarinig ng iyong masalita. Alam po namin, Lord, na iyong masalita ay makapangyarihan, magbibigay sa amin ng unawa na kami ay makasalanan at kami ay mamamatay sa aming kasalanan. Ngunit salamat sa buhay ni Jesus Christ na binigay mo sa amin. Kung kami maniniwala sa Kanya, ay nakatransfer na kami from death to life. At the same time, pinapanalangin namin, Lord, ng aming pag-isip ay malalaman namin na dati kami ay slave of the sin, but now we're slave of God, and now the Son of God, and we are not under the law, but under of God. And ang aming gagawin ay dapat makita na ang aming buhay ay malinis upang kami, Lord, ay maging kalugod-lugod siya. Lord, napanalangin po namin, Lord, ang makakarinig ng sermon na to o message na to, na sila din po, Lord, ay maunawaan na sila ay makasalanan katulad ng lahat ng tao, makasalanan, magsisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas at sumunod sa lahat ng iyong mga pinapautos sa kanila. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po!